Ayon po dito sa Bilyonaryo News Channel, bilyong-bilyong pisong kontrata sa loob ng 9 na taon ang nakuha daw po ng pamilya De Leon sa Marikina City, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin ha. Pero bago natin ito i-play, mega love shoutout po kay Mu Sevensan. Mega love shoutout po sa inyo. Thank you po sa maagang pakape ha. Thank you very much po. Bilyones ang halaga ng mga kontratang nakubra ng 3 kumpanya ng pamilya De Leon sa Marikina. At sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, halos lahat ng mga proyekto nasa distrito ng mga Teodoro. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nako, mukhang tatamaan dito si Teodoro ng Marikina. Noong nakaraang September 2025, tila ginulantang ng contractor couple na Curly at Sara Diskaya ang buong bansa matapos nilang pangalanan ang mga public official na anila ay tumatanggap o nanghihingi ng kickback. Isa sa mga pangalang nabanggit sa sworn affidavit ng tinaguriang flood control royalty, si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro. Ayon sa naging testimonya ng mag-asawang Diskaya, pinapadaan umano ang anila. Ayan kita nyo naman. Maliwanag mga kababayan na nababanggit po yung pangalan ng mga kongresista. Ano po na tumatanggap ng kickback galing po sa maanumalyang flood control. So ngayon, yung usapin na yan, doon na yan sa Congress mga kababayan kung paano po sila papapanagutin. Ngayon, iba naman yung usapin patungkol po sa Senado kung paano pananagutin yung 3 senador. Ay 18% commission sa isang Bell Construction. For example po, ito na lang, si Kong Marcelino Teodoro ng Marikina. Ang tagakuha naman po nito sa akin ay si Bell Construction. Kasi ang nangyari po nito, pina-mutual terminate po niya yung mga project na napanalunan ko. Dahil, hindi po ako nagbigay. Kaya ang nangyari po nito, napilitan na lang po akong magbigay para i-award ulit sa panibagong bidding. Pero na-mutual terminate na po yung project. So, ang nangyari po nito, mataas, siyempre, pero hindi 25%. 18% lang po. Ang akusasyon, agad na sinalag ni Congressman Teodoro. Ayon kay Teodoro, isa lang itong demolition job matapos niya umanong i-expose ang ilang discrepancy ng DPWH budget sa 2026 NEP. Bukod pa rito, sinabi rin ni Teodoro na hindi pa siya congressman sa mga panahong binanggit ng mga Diskaya. Dahil nagsilbi siyang alkalde ng Marikina City mula 2016 hanggang 2025. Ang kanyang asawa na si now Marikina City Mayor Maan Teodoro ang nagsilbing congresswoman ng kanilang distrito mula 2022. Ayon sa mga dokumento ng DPWH, ang Bell Construction ay pagmamay-ari ni Elmer De Leon, ang ama ng famous volleyball player na si Bea De Leon. Mula 2017 hanggang 2025, naka-corner ito ng 63 contracts sa Marikina City worth 3.2 billion pesos. Grabe, ayon no? sa datos, from 2017 to 2021, naglalaro lang sa 3. Kita nyo mga kababayan, nung panahon po ni Digong, ayan, nangungontrata na itong Bell Construction. Hanggang 7 kontrata ang nakukuha ng kumpanya sa lungsod. Sa loob ng mga taong ito, 2020, nakuha ng Bell Construction ang pinakamalaki bulto ng projects na aabot ang halaga sa 358 million pesos. Grabe. Pero pagdating ng 2022, nagsimula ng umakyat ang bilang at presyo ng allocated projects na na-award sa kumpanya. 10 projects worth 426 million pesos ang nakuha ng Bell Construction sa 2022. Umakyat ito sa 15 projects worth 634 million pesos sa 2023 at pumalo sa 13 projects worth 824 million pesos noong 2024. Bumaba ito sa 4 projects worth 182.8 million pesos noong 2025 kasabay ng pagputok ng flood control corruption scandal. Sinuri namin ang mga nasabing kontrata. Out of 10 projects ng Bell Construction noong Kita nyo mga kababayan na yung mga nabiso, yung mga nahuli, yung mga lumalabas na pangalan na construction company, mga kontraktor na po pala nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kung tutusin mga kababayan, kita nyo nag-start yung mga yan sa panahon po ni Digong. Nagkataon lang na nabuking sa panahon ni PBBM. Kaya siguro yung mga DD-shit hindi nila maintindihan. Basta lang sila sabi ng sabi na sa panahon daw ni PBBM nangyari yung matinding korupsyon. Natural mga kababayan kasi sa panahon ni PBBM nabulgar yung matinding korupsyon na nangyari sa panahon ni Digong. Ibig sabihin sa panahon ni PBBM, nililinis mga kababayan ang gobyerno at nasiwalat sa publiko yung napakalaking korupsyon mga kababayan na nangyari sa panahon po ni Digonggong. 2022,
7 lang ang matatagpuan sa distrito ng mga Teodoro. Pero pagdating ng 2023 hanggang 2025, lahat na ng kontrata nito sa 1st District of Marikina City mo lang makikita na pinamumunuan ni nooy Congresswoman Maan Teodoro. Isa sa mga project na hawak ng kumpanya ay ang Phase 3 ng multipurpose building na ito sa Barangay San Roque. March 26, 2025 pa dapat tapos ang proyekto pero nananatili sa 25.7% ang accomplishment status nito ayon sa DPWH Transparency site. Sa patuloy na pagsusuri ng Billionaire News Channel, nadiskubre rin namin na hindi lang isa ang construction firm ng mga De Leon. Pare-pareho ng address ang construction firms na Bell Construction, Streamline Builders Corporation at LTDL Builders. Lahat matatagpuan sa 10 Lilac Street, Concepcion 2, Marikina City. Pagmamayari ni Lowell De Leon, anak ni Elmer De Leon, ang LTDL Builders. Sa isang post nito sa Instagram, tila kasama silang mag-ama ng mag-asawang Teodoro sa 2025 SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa rin si Lowell sa mga itinalaga ng DILG bilang temporary councilor sa lungsod ng Marikina noong April 2025 nang masuspinde sina nooy Mayor Marcy at iba pang city officials dahil din sa isang corruption investigation. Pagmamayari naman ng isang Rodolfo De Leon ng Streamline Builders. Sa kabuuan, aabot sa 150 contracts worth almost 4.5 billion pesos ang nakuha ng 3 kumpanya sa Marikina City sa loob ng 9 na taon. 107 sa mga proyektong ito o katumbas ng 3 billion pesos awarded sa 3 kumpanya sa mga taon lang ng 2022 hanggang 2025. Kung titingnan pa ng mas malalim ang datos, hawak ng 3 kumpanya ang at least 1/3 ng buong awarded infra project sa buong lungsod ng Marikina kada taon mula 2023 hanggang 2025. Bagaman walang ebidensyang nagpapakita ng ilegalidad sa pag-award ng contracts, ipinapakita ng DPWH data na malaking bahagi ng infra project sa Marikina City tama ay din awarded naman sa iisang pamilya lang. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mag-asawang Teodoro pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng pamilyang De Leon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Kasi sa totoo lang mga kababayan, mahirap ding maniwala na kung may nangyari dito na corruption mga kababayan, mahirap maniwala na walang kinalaman dyan yung mga Teodoro. Ano po dyan po sa Marikina, lalo na at yung asawa niya ang nakaupo nung panahon na nangyayari yung pagkuha ng napakaraming proyekto nito pong 3 kumpanya ng mga De Leon. Pero gaya nga ng sabi dito sa balita, since walang nakikita na irregularidad, mga kababayan, kaya mapapansin nyo, hindi naman lahat ng nababanggit, hindi naman lahat ng nasasabi na napapangalanan sa maanumalyang flood control, talagang makukulong at sangkot talaga dahil nga may mga bagay din kasi mga kababayan na kailangan mo ng laliman yung investigasyon bago mapatunayan na sangkot talaga or walang kasalanan. Pero dito kasi sa kaso ng mga senador mga kababayan, kung mapapansin nyo, maliwanag na may taong nagpipinpoint sa kanila na tumanggap sila ng kickback. So ngayon, ang isa sa pinakamatindi dito kung titingnan po natin talaga, kung mayroong nangyari dito na anomaly, dito sa Marikina, sa mga proyekto na nakuha ng kumpanya ng mga De Leon, mahirap paniwalaan na hindi po sangkot dyan ang mga Teodoro, lalo na at sila po ang nakaposisyon mga kababayan. So ngayon, ituloy po natin yung usapin na yan mga kababayan, dito naman po sa paggawa ng temporary Panol Iran Bridge na iniutos mga kababayan ni Secretary Vince Dizon kasi naglilibot po mga kababayan sa Iligan City. Ito pong si Secretary Vince Dizon at ito po yung mga nakita niya. Inassure ko lang si Mayor na kung ano man ang kailangan ng city, nandito yung DPWH, no? Kasi yun talaga ang dinirect sa amin ni PBBM. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Basyang noong nakaraang linggo, Grabe, inagos no? ng malakas na ragasan ng tubig ang Panol Iran Steel Bridge sa Barangay Abono, Iligan City, Lanao del Norte. Ito ang nagsisilbing bypass road mula Iligan City patungong Marawi City. Dahil sa pagkasira nito, ang dating 20 minutong travel time ay umaabot na sa 1 hour and 30 minutes. Kaya naman, tiniyak ng DPWH chief ang pag-alalay ng ahensya para sa mabilis na paglalagay ng temporary bridge habang hindi pa Kita nyo mga kababayan, ang laki na nasira. naayos ang naturang tulay. Dahil din doon sa bridge na na-wash out, tinamaan din ng bridge yung flood control natin dito. Tama. So, sinira din niya. So, dalawa yung kailangan gawin natin dito sa Barangay Abuno. No, na
kailangan nating immediately magtayo ng temporary steel bridge ulit habang magpopondo tayo ng permanent bridge sa 2027. Samantala, sa isinagawa namang inspeksyon ng kalihim sa tubod Pero biruin nyo mga kababayan, no, napakasipag ni Secretary Vince Dizon dahil kung mapapansin nyo, napakabilis nung kanyang pagtugon mga kababayan sa kanyang trabaho. Lalo na kung titingnan nyo, eto dito sa may Iligan City, yan talaga yung isa sa pinakatinamaan mga kababayan ng Bagyong Basha. Ano po na kung saan makikita nyo naman na napakatindi yung naapektuhan, talagang dala yung mga flood control project na ginawa, pati yung tulay mga kababayan, nadala rin. Pero ang maganda dito, napuntahan agad yan ni Secretary Vince Dizon at may bibigay agad yung tulong mga kababayan ng DPWH para maisaayos agad etong mga nasira pong ito. Ano po ngayon, ituloy pa natin. bridge sa lungsod pa rin ng Iligan. Bakas pa ang mga naiwang inadod na kalat dahil pa rin sa pananalasa ng Bagyong Basyang. Ayon sa kalihim, ilalakip nila sa kanilang pondo ngayong taon ang pagbili ng mga equipment na siyang magagamit sa dredging sa Iligan River. We have funds for 26. We have to start buying equipment. I mean, hindi pwede to. I mean, this is... Look how silted this is. Ang baba, oh. Pag nagbaha talaga dito, lampas-lampas dito. Hanggang saan lumampas ng tubig dito kanong weekend? Makita mo lampas sa release po. Hindi makita ang tunay. Grabe. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa panahon ni Digong, walang ganyan. Pag may sakuna, bibihira nyo makikita si Mark Villar, mga kababayan, na pumupunta sa isang lugar na kung saan nangyari yung sakuna. Diba, sa panahon ni Digong, hindi nyo makikita mga kababayan yung sekretary ng DPWH na lumalabas-labas. Pero maganda kasi dito mga kababayan, kung titingnan nyo po, sa panahon ni PBBM mismong si Secretary Vince Dizon pa ang naglilibot mga kababayan at pinupuntahan yung mga apektadong lugar. At mismong nasasaksihan ng dalawang mata niya yung mga tinamaan talaga ng kalamidad na nasira. Ano po, katulad dito mga flood control project na nadamay nung nasira yung tulay. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na hinimay po natin mga kababayan.